Ayan, magandang araw sa ating lahat mga ka-DIY at welcome back sa ating munting channel. At sa video na to ay obvious naman, magre-review tayo ng Kilat Power Tools. At ito siya. Ayan. So ito ay Kilat na cordless power drill. Ayan. So sa drill na to ay medyo mas maganda to sa drill na Inco ko. Ito, Soto, panghiwa ng kahoy. Ito naman, cordless drill. Kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang gawin yung trabaho ng saw na to. Kaya niya. Basta meron kang talim. So ito, hindi lang to siya cordless drill, kundi ito rin ay brushless DC motor ang kanyang motor. Yan. So talagang napakaganda at sulit na sulit ang price nito. Nabili ko pala ito sa Shopee, sa Shopee, sa halagang 3,000 lang to. Yan. So maganda naman siya, may box. Yan. Kaso may kumalabuga. So yan, so buksan na natin siya. Yan, medyo mataas lang yung tripod ko. Yan, so makikita ninyo tayo nasa ibang bahay. Yan, oh. Yan, nasa bahay ako ng papa ko ngayon. Yan. So, tayong magano na, bukas na. So, sa unang bukas natin, meron tayo dito makikitang lock na plastic lang, madaling masira. Yan. So, meron naman dito nakailagay na kilat yan. Actually, papa ko talaga bumili nito eh. Pero meron akong link. So, buksan na natin. Ayan. So ayan ang makikita nyo sa loob. So ito yung ating cordless drill. Ayan, medyo may kalawang na dahil ito yung nagamit na. So ito po si Kilat Power Drill. Ayan. Ayan, napakalambot ng kanyang switch. At ang kagandahan sa cordless, dahil siya ay cordless na, makikita naman dahil yung kanyang motor ay maliit. Ayan. Kung ito ay brush type yung motor niya, ganito kaaba yan. Ganyan, ganyan kahaba. Yung itong dilaw na to, abot to dito, dyan, abot yan dyan. Tapos ito lang ang meron. Itong mga drill, itong hammer mode ay wala kapag ka brush motor, dahil mababasag yung kanyang brush, yung kanyang bang tawag doon, basta. So ito, sa drill na ito ay makakita tayo ng 3 drilling mode. Una na dyan yung kanyang hammer. Ayan, pasensya na sa malikot na kamay. Una na dyan ay yung kanyang hammer mode. Ayan. Ibig sabihin, itong torque na to ay torque settings ay wala, baliwala yan. So sa hammer mode, naka-direkta yung kanyang clutch or yung kanyang torque. Ayan. So ito, bali ang tawag dito ay sa torque setting. Yan. Ayan. So yan yung kanyang hammer mode. Ibig sabihin sa semento. Yan. Ito yung parang meron siyang clearance. Oh. Ibig sabihin nagaganon-ganon siya pagka nag-drill ka ng matigas na bagay kagaya ng semento. Ayan, kung makita nyo may clearance. Oh. Ayan, oh, may clearance. Ayan, oh. Ayan. So sa hammer mode, sa drilling, sa screw mode naman tayo, driver mode. Yan po tinatawag na driver mode. Yan. Kung ito ay hammer mode, ito naman ay driver mode. Ibig sabihin, dito na papasok yung kanyang torque settings. Yan. Simula number 1 hanggang number 20. Yan. Ikutin mo lang yan. Yan, medyo matigas. At abot ka na sa 20. Yan, so yan. So sa panghuli naman, meron tayo itong makikitang ayan, drilling mode. Ito naman yung pambutas ng kahoy, pambutas ng bakal, at syempre pambutas ng plastic or PVC. Yan.
So dito sa baba ay makakita tayo ng forward, reverse. Yan. Ito ay yung kanyang forward. Ito ay lock, yung sa gitna, yung hindi mo siya mapipindot kasi nakalabas silang dalawa. Sumunod, pag pinindot mo pa ulit, yan, ito naman ay reverse. Parang tatanggal na yung ano niya. Parang pag ganito, yan. Pag ganito yung ikot niya. Pag ganon, yan, pag ganon. Yan. Sa gitna, ayan, hindi siya napipindot. Yan, ayaw. So, dito naman sa taas, may makikita tayong low speed at high speed. Yan, importante yan sa mga drilling. So mamaya natin sasabihin yung mga function ng mga yan. So susunod naman natin yung cutting wait lang, susunod natin to. Yan, para may stand natin. Susunod naman itong charger. Ito ay yung kanyang battery charger na walang wattage ratings. Wala, burado, or siguro may sticker to dito, or natanggal lang na siguro. So meron siyang 3 pins and 3 contact points. So meron din siyang green and red LED. So sabi dito, yung green ay equals to, ibig sabihin na plug in mo na, ibig sabihin nagkaroon siya ng power, so wala pang battery na nakakabit. So yun yung sa isang green, dalawa yung green eh. Ito naman sa red ay ibig sabihin charging. Yan, charging siya, ibig sabihin pinupuno niya yung baterya. Tapos naman ito 100% or fully charged sa green. Yan, so tapos meron siyang mga vents, ayun o, vents yan, yung palabas o, vents, para hindi siya mag-init. At bubuksan natin ito kasi medyo maliit yung kanyang board, hindi yata maganda. So dito natin lagay. Sumunod yung kanyang battery. Yan, so ito yung battery niya na kilat, power tools. Yan, yung kanyang battery ay ETP, Efficient Technical Platform na battery. Yan, lithium ion battery, yung siguro 18650. So hindi natin kasi ito pwedeng bubuksan dahil baka magka problema. At yung kanyang, so sabi daw dito, nag-increase the usage time by 30% dun sa ATP na battery. Yan. So yan ha, latest po ito, latest imported chip control technology. Ibig sabihin yung kanyang BMS. Yan. So ito pala, meron din siyang model number siguro ito. Yan na, mayroon siyang model number na QY-2412S3M. Yan. So yan yung kanyang battery. Ayan o, lithium ion battery. Yan. Tapos meron siya ditong lock. Yan, nakalock. Ibig sabihin pag di mo pinipindot, nakalock. At pag pinindot mo, release. Yan, release. So sa box na ito ay meron tayong same battery. Yan, ganun pa rin, no? Ganun. Same ratings. Ayun. So same lang sila. Yan, latest pa din yung BMS niya. So wala siyang kasamang drill bit. Ayan, wala na siyang kasamang drill bit dahil kung itataktak natin ito ay wala na, diba? So ito ay ating bababa na dyan. So yan, so dito meron sa yung positive and negative. Ayan. So okay, so, ito yung kanyang drill, oh. Maganda yung kanyang drill. Ang problema lang, ito ay hindi na bakal. Sa kilat noon, bakal po ito, may bakal. Kaso ngayon ay plastic na. Ito na rin maganda. So una nating susubukan yung kanyang drill. Yan, susubukan natin, kabit natin to, yung battery nya. Click. Yan, natin yung kanyang battery status. Ay peke pala ito. Ayaw, oh, hindi siya gumagana yung button. So tignan na natin. At ayaw, ito pa, pindutin natin sa forward.
forward na. Dito na yung nakaangat. So pag pinindot natin, low speed lang tayo, drilling mode. Ayun. Kita nyo? Usog tayo konti. Yan. So usog lang natin ng konti yung ating posisyon. Ayan o. So naka drilling mode tayo, speed 1, pero ito wala namang ano yung torque nya. Ayun, torque 1 pala. Wala siyang yan, silbi pagka naka drilling mode at hammer. Ito lang. Yan, so pindutin natin. Ayan o, napakaganda ng tunog. Yan, so maganda. Speed 2 natin. At ito pala o, nagkakaroon na siya ng ilaw. Ayan o, patay natin. O natin. Ayan o, meron siyang battery indicator. So ito ay medyo ano, full charge pa. So okay. Tapos ito yung kanyang itong takbo to, ano bang tawag dito, nakalimutan ko. Ayan. So sa brushless, ang mga ano nito, yung kanyang ulo, yung magkakabitan ng drill, ay meron sariling lock. Ayan o, ayaw, hindi siya sasabay. Kahit ikot-ikutin mo yan, yan, unang masisira yung ano, gear niya, kaysa ito ay ikot. Dun sa isa kong barena ay umiikot to kahit gaganong-ganunin ko. Kaya mas maganda ang brushless. So subukan natin dito. Dun sa kanyang screwing mode, naka torque 1 tayo. Ayan o, narinig nyo yun? Ayan o. So hindi niya pinipilit. Ayan o, kahit ganito lang, hindi niya pipilitin. Speed 2 natin, medyo mas malakas, diba? So pag ano na yan, speed 8, malakas na. Ayan o, hindi na halos mapigil ang kamay, pero kaya pa. So ibig sabihin nito, hindi niya pipilitin yung screw. Kung mag-i-screw ka, hindi niya pipilitin na i-drive. Ayan. So sa hammer mode, ayan o, ganun pa rin ang speed, pero pagka ano, meron na siyang play. Ayan o, meron ng play. Tignan nyo. Ayan o, ayan o, may play na. Ibig sabihin, mode na yan ng hammer. So kasi pag nasa drill tayo, halimbawa kahit dito sa isa, walang clearance. Ayan o, ayaw, walang clearance. Ayan o, wala. Dito lang meron. Ayan, malaking clearance. So dito, ito pa ang speed. So pag ginanto ko, ayan o, narinig nyo? Nagbabibrate siya. Yan, kasi meron tong clearance. Ulitin natin. Yan o. Ibig sabihin, yung mga matitigas na bagay, dudurugin niya. Isang magandang bagay sa drill. So dito naman tayo sa drilling mode. Ayan. So ito, wala tong ganon. Ayan o, kahit anong pipilit ko. Diba? So hindi siya nag-vibrate. Tuloy-tuloy lang oh. Ayan oh. So ibig sabihin wala siya sa drilling mode. Ay wala siya sa hammer. Pero ito guys, or mga ka-DIY, itong torque na to, wala tong silbi sa dalawang settings na yan, sa hammer at saka sa drilling. Sa driver lang. Ayan o, pipilitin ko yan. Ayan o, ayan o, pinipilit yung kamay ko. Ayan. Pero pagdating dito, ayan o, kahit kantating ko lang, hindi niya pipilipitin yung kamay ko. So magandang ano yan. So subukan naman natin sa isang battery. Tanggalin natin yung kanyang battery. Ayaw matanggal, tigas. Ayun, nakagwang, natumba pa yung ating tripod.
Sagi. Ito naman, ang battery. Baka mamaya isang battery lang gumagana. Yan. Ayun, gumagana lahat. Mayroon siyang ilaw. Yan. Yan o. Sa speed 2. Yan. Okay siya, maganda. Ito talaga, malakas oh. So malakas yung kanyang drilling mode. Ay yung kanyang speed 2. So lagyan natin ng tape para makita ninyo. So, may tape na tayo. Makita nyo oh. So on natin. Ayan oh. Ay natanggal kagwang. So ilagay natin dito sa yan. So dito natin lalagay. Diyan siya nalagay ko na sa sagi. Yan. Yan dito. Nakaipit siya dyan. Ayan. Ayan o. Kita nyo. Malakas ang ikot niyan. Ayan. Malakas ang ikot. Pag ko ngayon na ano. Yan. Ayos natin yung tape para pag gumana hindi siya ano. Ayan. Natin. Ayan o. Malakas ito. Yan ang patunay na siya gumagana. At umiikot din to. Una maano. Tapos ito sa kanyang switch ay ayan, una mahina. Ayan, mahina pa siya. Sunod tayo unti-unti ko pipit natin. So okay, malakas. Sa charger niya naman tayo. Ayan, so pasensya na, magulo yung ating vlog. Ayan. So dito naman tayo sa charger. So kuha tayo ng saksakan. Ayan, meron na tayong saksakan. I-zoom lang natin ng konti. Yan. So saksak ko na. Yan. Ayun. Ayan o. Umiilaw na siya. Oh, yan. So okay. Gumagana. Subukan nating i-charge. Charge natin itong isang battery. Yan. Isalpak natin. Yan. Salpak na natin. Yun. Umilaw yung red. Ayan o. Mag-ilaw na ng red. So tama. So bago natin i-ano yan, subukan na kung totoo yung mga ratings niya. Ito hindi ko naman alam ang voltahe. Testerin natin. Kuha tayo ng tester. Ito. Nung true rated nga ba talaga. Ito ang ating gagamitin tester ngayon. So ito si digital na habo test. So DC tayo. Yan. So baka sasabihin ninyo naka AC tayo ha. Hindi, DC po yan. Ayan o, DC. Tapos kaya pala mainit at yung electric fan ko ay namatay. Ayan, pasensya na. Yung pwesto ko dito kasi walang lamesa. Ayos natin yung ating tripod. Yan. So okay naman. So susunod natin ay testerin natin yung ating battery. Yan. So ito yung battery natin. Testerin natin kung ilang voltahe ba meron. Tingnan natin kung ilan ng voltahe na marireading natin.
Ayun. So 20.20 volt. Ibig sabihin malapit na siyang ma-full charge. So ito ay 21 volt. Yan. 21 volt ito. Yan, 21 volt yung kanyang battery pagka ganito. Yan, so okay. So dito naman sa isa niyang slot, ayan. Tignan natin. Yan, makita nyo 18 volt 18.9, so 19 volt yan. Tignan natin kung ano ba yan, para saan ba yan. Ayan o, 18.6 na. Pero dito naman ay 20.17. Ayan, so okay. So dito naman tayo sa charger. So madalas yan sa charger ng Inco, walang lalabas na voltahe dito hanggat hindi siya nagkakaroon na or nakakaamoy ng battery or hindi siya nagkakaroon ng contact dito. So titingnan natin dito kung may output ba siya kaagad. So dapat ito ay wala para mas safe. Tignan natin kung may output. Ayun, wala oh, 21 millivolt yan. Gamitan natin ng alligator clip. Ayan oh. So anong oras na ba natin? Ngayon ay 2:00 na. So bibilisan na lang natin at wala pa tayong linis-linis ng ating katawan. So ayan, so ganito lang natin. Ito yung ating alligator clip na DIY. Kaso wala tayong video nito paano gumawa. So pero madali lang naman yan. So tanggalin natin ito. Yan, tester natin. Yan. Ito ay meron na tayong alligator clip. So tester natin dito. So ito yung negative nya dahil ito ay nakahiwalay. May kagwang natanggal. Yan. So tatanggal ganyan na lang. Yan. So dito pag iti-tester natin, kung makita nyo isang pa lang ay mini volt na 40. Paggawakan ko yan, yan taas. Yan, so connect natin dito sa isa. Ayun, mayroong kaagad output. Ito ay may pagdelikado. Ayan may output kaagad. Ayan so dapat ito ay wala. May 21.87 kaagad. Halos 22 volt. Dito naman ay walang output. Wala wala. So mini volt lang siya. Pero dito sa pangalawa ay meron na. Ayan 21.87. So meron siyang pagkadelikado. Yan medyo nangingiliti. Medyo may pitik-pitik sa kamay. Pero okay lang naman yan. Kahit DC kasi to, meron siyang AC na re-reading. So tignan niyo. Sa frequency meron yan. Sa frequency meron. Wala siya sa frequency. Sa live wala rin. Tingnan natin sa non-contact. Wala din. Pero dito yan, meron yan. Ayan. So ayan, wala. So ibig sabihin safe pa rin pala. Pero meron kasi ako nararamdaman. So itong voltage dito sa battery ay mababa sa 21. So i-charge niya. So dito naman yan, okay na okay yung ating battery. Kaso ayan. So ito, tester natin kung ano yung kanyang voltahe. Baka mamaya ito 20, ito 12 volt na lang. Pero meron kasing na brushless na cordless na drill na
kahit 12 volt na lang yung battery niya ay malakas pa rin. Meron pong ganun. Ayan, so tester natin kung ayan, 20.13 din. So okay. So okay din siya. So true rated itong mga to. Wala lang siya nakalagay na ratings pero okay siya. Ayan. Subukan nga natin to sa battery ng Inco. Wag na palata, hindi natin kayang kunin. Meron kasi akong battery ng Inco dito na 20 volt. So okay. So ito ay bubuksan natin tong kanyang charger. So hugutin na natin yung kanyang charger. Yan, hugutin natin. Ay kagwang. Electric fan ko pala yan. Pala. Ayan, kung makita nyo, nag-green din siya. Ay, nakita ba? Yan. Naka-red yan siya, pero pag huhugutin, naka-green kagad oh. Ibig sabihin, mayroon siyang protection na magka-cut off basta ito ay mawalan kagad ng power. So, kahit wala man siyang relay, may protection pa rin siya. So, okay din. So, dahil itong battery charger lang kanya ang ating mabubuksan. So, itabi na lang natin itong mga drill. Yan, after itabi. Yan, tabi na natin. So, bubuksan natin to kung walang tayo ng tools. Yan, may screwdriver na tayo. Atin na ang bubuksan ito. Yan, buksan na. Ayun. So yan, hindi yan pala oh, kaya pala ikaw bang. So yan po, kung makikita ninyo yung kanyang, ayan may tanga, yung kanyang wire ay ito lang yung kanyang nakakabit. Ayan oh, dito lang sa dalawa na ito. Kagwang, meron din palang peke. Pero malamang ito, ginawa ito, ang purpose naman ito ay para lang sa para magkaroon siya ng contact dun sa battery. Para lang hindi siya gagalaw-galaw siguro, pang support kumbaga. Tapos sa board, ay ito, natatanggal naman yata ang board. Aray ko, yung transformer niya ay napakainit. Kapasitor naman ay hindi. Ngatan lang natin mahawakan yung kapasitor. Yan. So kung makikita ninyo, ito yung kanyang board oh. Maganda rin. So meron tayo ditong kapasitor na 22 microfarad 400 volt. So pang rectify ito. Iwasan ko lang mahawakan at baka makakuryente tayo. Ayun oh, 22 volt 400 volt 22 microfarad. Tapos dito naman sa maliit, ito ay 10. Ito ay 470 microfarad at ito ay 25 volt na. So yun lang ang laman niya. At ito yung merong LED na dalawa oh. So okay siya. Tapos may mga IC. Yan, IC means AC din to ng mga TP4056. Yan, so okay yung kanyang board pero magaan. So atin na ibabalik. Yan, so ibabalik lang natin ito sa kanyang tamang posisyon. Balik lang natin para baka magkaroon ng problema. Yan, tapos ito balik natin to. Yan, so yan o. So ito lang pala ang may contact dito, itong dalawa lang. Pero ganun pa man eh, okay lang. So
ibalik na natin. Tapos yan, screw ko na ito. Susunod natin gagawin ay ititester natin ito. So naka ohms na tayo. Ayan, meron tayong reading. Ayan, 00. Ayan, 0 ohms. So i-tester natin kung magkakaroon siya ng reading. Ayan, OL. Sabihin ito ay okay na. Ayan, sa buzzer wala. Ayan, wala. So ayos. So pwede na natin itong isasaksak. Ating saksak. Ayun. Okay na, diba? So hindi naman nasira. So ating hugutin lang sa saksakan. So i-ano lang natin to. Yan lang. So naipakita ko na yung laman ng battery charger, tapos naipakita ko yung kanyang mga function, kung ano yung kayang gawin nito, hinisabi ko na rin, at yung kanyang mga accessories ay na i-vlog ko na rin at naipakita ko na sa inyo. So yun lamang, at maraming salamat sa panonood ng video na ito, at sana wag kakalimutan mag-subscribe sa ating munting channel para tayo naman ay makaraos. Yan. So yan, maraming salamat sa panonood, at kita-kita tayo sa ating live mamayang gabi ng mga alas 5, at kita-kita tayo sa next video natin. Bye bye mga ka-DIY.